The National Bureau of Investigation files qualified human trafficking charges against former Representative Mike Defensor. Meanwhile, Ateneo President Father Bobby Yap finally makes it to the NBI office to shed light on the tragic deaths of Divine Adili and Rene Baterbonia in Aurora. For details, we bring in mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, go ahead with your report. Yes, Diego, Father Robert Ababiap, the president of the Ateneo de Manila University, has insisted that since day one, after the tragic incident that took the lives of two student athletes, Rene Baterbonia and Divine Adili, in a team building activity in Aurora on June 8, Yap said that they have reached out to the family to apologize and condole with them. Of course, this comes after the viral statement of Rene's mother in his funeral, saying that the Ateneo de Manila University did not ask forgiveness after what happened to them. But Yap said that they are continuously in a connection with them and have always been ready to give them assistance during the funeral and even several years after the incident. Jag. Arles, sino ang kausap ni Father Yap directly? Was it the mom or the coach of coach from Ateneo Davao ni Rene? Well, nung unang araw, Diego, na nangyari nga yung insidente, ay agad na silang tumawag yung administrasyon ng Ateneo at pinasabi at pinabot yung nangyari nga rito sa kanilang anak na si Rene Baterbonia. At kahit nung pagkalapag daw ng mga magulang ni Rene dito sa Maynila, ay personal na agad na humarap si Father Bobby Yap, at humingi ng tawad sa kanila at actually binasbasan pa nga yung labi ni Rene. And kabukod dyan, yung sa panig naman ng pamilya ni Divine Adili, nakikipag-usap din sila doon sa mga magulang ni Divine. Pero inanyayahan na makapunta dito sa Pilipinas yung magulang ni Rene pero hindi ni Divine pero hindi makapupunta dahil sa kakulangan or documents issue, parang wala atang passport if you remembered correctly. Kaya yung uncle na lamang yung pumunta dito at kinuha to repatriate yung body ni Divine. And ngayon, ang huling update ni Father Bobby ay yung libing ni Divine Adili sa Nigeria, kung saan merong isang Jesuit priest na Filipino rin na nandoon sa Nigeria ngayon bilang kanyang kinatawan at para na rin umalalay sa pamilya. Yes, Arles, nagbigay ba ng financial support ang Ateneo Management, Ateneo de Manila sa family ni Divine Adili? Well, Diego, hindi natin direktang mako-confirm kung financial support ba yung ibinigay nila. Pero ayon kay Father Bobby Yap, they have given support for the family, and aside from that, through several years na mangyayari. Mahirap lamang kumpirmahin or i-disclose kung may pera rin nga ba na ibinigay dito, pero sa ngayon ang sinabi lamang ay suporta para sa mga ito. Alright. Kanina, Arles, or the other day, naglabas ng, kanina sa report natin, pinakita yung listahan ng mga liable ng galing sa CIDG, sa panig naman ng NBI, based sa nakikita mong mga pinapatawag nila at mga possible line of questioning, do you see the same personalities possibly na ipasa ng NBI as part of the report? Well, mahirap sagutin, Diego, at sabihin na kaparehas ng mga pangalan yung lulutang sa patuloy na pag-imbestiga nga ng NBI. Actually, si Father Bobby Yap yung huling personalidad at bahagi ng Ateneo admin na kanilang ipinasabina sa 2 linggo nang nagpapatuloy ng kanilang investigasyon. After this invitation or sabina, inaasahan na next week ay magpapasa sila sa Department of Justice ng kanilang full report dito sa kanilang investigasyon. Ating aabangan, Diego, kung kaparehas nga ba ng mga pangalan ang lulutang, though kung makikita natin dyan, walang from the Ateneo admin kundi mula lamang doon sa mga coaching staff at hanggang actually sa utility or ball boy ng Ateneo men's basketball team. Alright, about naman sa Arles, sa issue ni former Congressman Mike Defensor, I understand there is a qualified human trafficking case supposed to be filed, or was it filed already?
We are still waiting for the confirmation that has been filed, Diego, no? Pero yung NBI team na magsasampa nito ng kaso sa Pasig Prosecutor's Office ay inaasahan na dumating anytime. Kaugnay yan ng umano'y raid na nangyari noong April 21 doon sa isang KTV bar sa Pasig, no? Dahil meron umanong sexual exploitation na nangyayari doon at kahit yung building na pinatatakbo ng isang korporasyon na kung saan kabahagi si defensor ay nagkaroon umano ng mga konstruksyon at pagbabago, no, dahilan para nga maisama ito si defensor sa mga kakasuhan ng qualified human trafficking kabukod sa kanyang asawa, 2 anak at iba pang mga opisyal ng naturang korporasyon, no. Though Jericho, giniit ni defensor na wala raw katotohanan yung mga alegasyon sa kanya at inabon pa si Matibag na maghain ng kaso kung kinakailangan matapos siyang magtungo sa Department of Justice kanina para maghain ng kanyang rejoinder para naman sa cyber libel complaint laban sa kanya. So, Arles, para clear tayo, no, ang kakasuhan lang is former Congressman Mike Defensor, hindi nakasama muna yung asawa at yung anak. Kasama Diego. Si Kasama. defensor, yung kanyang asawa, Okay. 2 anak at yung mga opisyal ng Cliff Point actually, no, yung korporasyon na sinasabi. Pero hintayin natin yung kumpirmasyon ng NBI kung na-file na nga ba yung mga yan. And then, how many days bago magkaroon ng resolution ang korte dito, Arles? Do we see a possible, is this available offense, Arles? Ang alam natin, Diego, ang human trafficking ay hindi available case. Non-bailable. No? We need to confirm. Yeah. Pero parang non-bailable siya. All right, Arles, thank you for that report. That was mobile journalist Arles de Los Santos reporting to us live from NBI headquarters in Manila.